Hello. Kakauwi ko lang from school. First day of school namin ngayon, September 3. Ano lang, isang subject lang yung tinake ko kanina. Pero 4 hours siya, laboratory. Ano siya, about CAD and drafting. May freehand sketching, tapos computer aided design. Tapos mainly about Revit. Kanina, bumili na lang akong food sa labas. Kaya lang, sobrang dami na naman ng ng serving, grabe. Parang pang isang linggo na ganun. Pakita ko sa inyo. Ayan, grabe, di ba? Sobrang dami. Oh, parang kakainin mo na siya for like 3 days. Tsaka bumili din ako ng palabok. Yung palabok parang dalawang kain mo ganun. Sobrang dami. Ayun. Ayun yung pinaka-problem ko dito kasi mag-isa lang ako. Pag bumibili ako ng food, pang ano siya parang pang pamilya ganun. Tas parang wala akong choice kundi magulit ng ulam kasi nga sayang siya. Pero nagluluto din naman ako. Kaya lang pagka kasi wala nang time, bibili ka na lang sa labas. Tsaka halos ganun lang rin naman yung price. Mura lang din sa mga Filipino store. Doon sa tagpuan ko to binili sa May Fusion. Kaya lang yun nga yung problem ko. Sobrang dami niya. Ayun, kakatas kong kumain. Nagbe-breakout na nga pala ako dito, guys. Grabe, sobra na. Hindi lang ganong halata sa video pero matindi na. 11th day ko ngayon sa Canada. So yun na nga. Bale, architectural technology yung kinuha kong course. Tapos kanina nga yung first day of school namin, di ba? Syempre kinakabahan ako kasi nga hindi naman kumbaga hindi naman common yung course or yung program na kinuha ko. Pero yun nga, nung orientation kasi wala akong ganong nakitang Pinoy. Puro Indian yung mga nakita ko. So akala ko wala akong kakasing Pinoy. Pero pagpasok ko ng room, may naririnig na ako nagtatagalog. So ayun. Tapos puro babae pa. Bale, nagpakilala isa-isa syempre kasi nga first day namin. Tapos apat yung from the Philippines. Puro babae sila. Isang architect, isang graduate, dalawang graduate ng architecture, tsaka isang civil engineer. So yun. Short background naman sa akin, architect din ako sa Pinas, pati yung partner ko architect din. Meron kaming maliit na design and build firm na mostly ang ginagawa lang naman namin is mga bahay, small commercial spaces, tsaka mga apartments ganun. Tapos sa design naman marami kaming varieties ng design projects. Mostly marami rin kaming mga resort projects, ayun, mga residentials, warehouse, ganun. I-flash ko dito yung mga namin, yung mga gawa namin, mga sample works namin. So baka kasi may makapanood nito, ganun. Pang tuition lang, ang mahal kasi ng tuition dito. So yun, ayun yung bali main source of income namin. Yung partner ko yung talagang nakatutok doon. Siya yung nagsa-site talaga sa construction. Tapos sa design tumutulong naman din ako. Tapos sa construction naman, sa site visit pupunta ako pagka may time, pagka wala akong pasok or pagka bago ako pumasok. May full time work kasi ako. Nag-work ako sa government sa sa munisipyo namin. Under ako ng municipal engineer at building official namin. Ako yung nagche-check ng mga ng mga for building permits, yung mga for business permit, electrical permit, mga ganun. Ako yung nagche-check kung pasok ba sila sa building code, ganun, kung okay na ba sila. Tapos ayun lang. Kaya architectural technology yung kinuha ko para hindi na ako mahirapan kasi nga kailangan ko pagsabihin yung work and pag-aaral ko. So kailangan talaga yung pipiliin mong course dito or program is yung may background ka na. Like kanina, ang kasi namin, ang subject kasi namin isa lang, tas laboratory siya, 4 hours yun. Tapos computer aided design, medyo alam ko naman na yun, pero siya, medyo siya yung updated ngayon, which is Revit or BIM. Meron naman na akong meron naman na akong mga, alam ko na yung basics ganun. So hindi naman na ako ganun nahirapan. Tapos yung subject na yun is lang siya, meron lang isang building for the whole sem na gagawin namin. Doon lang magfo-focus, which is yung street mall.
ayun lang gagawin namin, street mall na 1 to 2 stories, ganun. Mm, ang goal ko naman dito sa Canada is maging architect din. Sana makuha, di ba? Ay, wait lang. Sakit sa kamay. Hindi kasi ako nakapagdala nung yung stand, yung phone stand, ganun. Tapos, merong dalawang way para maging architect ka dito. Pwede yung kung matagal ka ng architect, ganun, magpapa-evaluate ka na lang. Kaya lang kulang pa kasi yung experience ko. Kailangan nila ng 7 years experience, 6 years pa lang sa akin. So, kailangan ko pa ng isa. Pero, may chance, kumbaga. Tapos, yung isa naman is mag-apprentice ako sa Canadian architect ng 6 months to 1 year. Ganun. After ng studies ko. Tapos, papa-evaluate ulit ako kung pwede na ako mag-exam, ganun. Na, siguro naman, kumbaga may chance ako, di ba? Pero, ayun pa lang yung tina-target ko sa ngayon, na sana makuha, and i-update ko kayo. Kaya ako din pala pinili yung pathway ng student visa or maging international student kasi magkaiba yung architecture ng Pinas tsaka dito sa Canada. Like yun sa atin is yung concrete and steel, dito mainly is wood. Kaya mas gusto ko talagang malaman from the basics, from the beginning, yung yung construction nila dito para kumbaga yung foundation ko is matibay, and kung itutuloy ko yung ko dito, yung pagiging architect ko dito in the future, may alam ako kumbaga. Yung program ko pala is may co-op din. Kaya lang merong requirements para makakuha ko dun, makakuha ka ng co-op. Hindi ko pa sure kung maabot ko yung requirements. So yeah. Tignan na lang natin. Yun lang, sige. Bye-bye.